Nabasa mo na ba ito? Ano tanong mo, Rico? Hindi. Ang tanong ko, kinukontra mo ba si Raymond Brown? Hindi, dahil ang aking patayan, yung mismong official doctrine ng simbahan, Oo nga po. sige ito, Karasin, sumasagot ako, I have right to answer. Opo. Ayon mismo sa 254 ng Catechism ng Catholic Church, Christ is God. Nasa 5:20 ng unang buwan, siya ang naparito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Letra por letra, nabasa si Kristo Diyos. Ginagano ko. Next question. Ginagano ko po katekisin, ano? Nakalagay kasi dito yung mga doktrina nyo. Pero ang binanat mo, Biblia, hindi naman kay Bible base. Ang sabi mo, conclusive, si Kristo, si Jesus, ang tunay na Diyos. Ayon sa unang 1:5-20. Kanya lang ang mga scholar nyo, tutol doon eh. Particular sa verse na yun. Binasa mo yung katekisin, hindi naman tinutukoy dito ang unang 1:5-20. Ang tinutukoy na Raymond Brown sa unang 1:5-20, hindi po totoo na si Jesus po ang tunay na Diyos. Sapagkat maraming Bible scholar, kasama na po si Tuan. Tanong ko dito. Ang tanong ko po, kasama si Tuan, na ang tunay na Diyos ay Rama, tutol ka ba sa sinasabi ng mga Bible scholar na ang unang 5:20, hindi po si Jesus, kundi ang Ama? Okay, ang sagot ko, walang sinabi dyan sa aklat na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang tututulan ko sapagkat ang istat ko sa akong ikapababarog na paksa na si Kristo ay Diyos, na natindigan ko mismo sa Biblia at sa Catechism of the Catholic Church na Christ is God. Letra por letra. Next question, Karasin. Okay. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Binasa niyo po yung Tito 2:13. Again, Jared, pamilyar ka ba sa Bible commentary ninyo? Meron po akong Bible commentary, New Jerome's commentary. Huwag mo muna akong basahan ng katekisin. Ang katekisin, doktrina nyo yun eh. Tanong po. Ang tanong ko, pamilyar ka ba sa Bible commentary ng 2:13 ng unang ng Tito, no? Titus 2:13, na hindi akin, hindi po conclusive, katulad ng pagbabasa ko, na si Jesus Christ ang tinutukoy doon na darating na bilang Diyos. Ito po, Bible commentary na Tanong nakalagay po. po dito. Objection, moderator. Ano mas, Tanong. ito, nakalagay po dito sa Tito 2:13, the New at sa New American Bible. Ito po Bible. Sige po, tanong, Karasin. Iba ang Diyos kay Kristo, kay Diyos. Magkahiwalay po, babasahin po natin. Ang sabi po dito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of our Savior Jesus Christ. Ang sabi po dito, iba po yung Diyos kay Jesus. Mali po ang inyong konklusyon. Ano po tanong? Ang tanong, ano masasabi mo? Kinukontra ka ng Bible commentary ng... Okay. Sasagot ako? Sige. Oh, wala akong tutol dyan sapagkat wala namang sinabi dyan na si Kristo ay hindi Diyos. Ay, hindi po. Doon sa Okay, bakit? Dahil sa Catechism mismo ng Simbahang Katoliko at sa Biblia na binasa ko, letra por letra ng ating paksang natindigan na si Kristo ay Diyos, the Father is God, and the Son is God. Mr. Next question. Hindi ko po tinatanong kung ano ang doktrina ayon sa katekisin. Tinatanong ko po, yung itinindig niya, particular sa Tito 2:13, na ang sabi niya, ang darating si Jesus na Diyos. Eh sabi ng Bible commentary, hindi siya Diyos doon. Iba yung Diyos kay Jesus Christ. Ang laki-laki mo. Hindi mo binasa ang Bible commentary ng Katoliko. Ano, moderator? Yung tanong ko, kontra ka. Ito. Hayag ang Jared, ano masasabi mo? Nabasa mo ba ito eh? Moderator, ang nabasa ko ito. Sapagkat ito ang nilatag ko. Hindi. Pero wala akong tutol sa ilong na. Moderator, sumasagot ako. Wala akong tutol sa Bible commentary dahil wala naman dyan sinabi na si Kristo ay hindi. Okay, gano'n. Nung pagtindig niya, Next question, Karsi. Yung mahirap. yung pagtindig niya, hindi naman po yung katekisin ang pinagbabasa niya.
ang binasa po niya Bible, particular, unang 1:5:20 at Tito 2:13. Hindi ka pa tao, alam ko na yung talata na yan. Ngayon, kinukontra mo ba yung Bible commentary na sinasabi mismo ng Jerome Biblical Commentary? Tanong. Yung sa Tito 2:13, iba mo yung Diyos kay Jesus na Savior. Ano tanong ka? Yung tanong ko, Ano? kinukontra mo ba to? Hindi. Salamat. Bakit? Dahil wala ka namang nabasa dyan na sinabi, letra po letra, na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya, gibain nyo kasi yung salita. Nakakalagay. O, dito mo dito, sumasabaw. Malinaw na malinaw. Sa katisismo ng Simbahan Katoliko, o, dito pa, basahin natin ha. Sa 464, Christ is God. Pinasa ko rin kanina sa 2:13 ng Tito, 5:20 ng unang 1, na si Kristo ay Diyos. Nagiba niya ba? Hindi nagiba ni Karasit Indasan. Kaya, next question, Karasit. Yung mahirap po. 1 minute na. 1 minute. Hindi ko tinatanong makatiisin. Ang tinatanong ko sa iyo, yung mali pagkaunawa mo sa 2:13 ng Tito, na kinukontra ka mismo ng Bible commentary. Hindi mo kasi nabasa ko. Hindi po Bible commentary. Tapos na. Ang objection ko, moderator, gibahin niya yung nilatag ko sa Biblia at hindi ko kinukontra yung aklat Katoliko. Pero wala namang nabasa dyan na si Kristo ay hindi Diyos. Amen? Amen. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Simbahan Katoliko. Okay, okay na? Okay. Nagsisimula na po ako. 30 minutes. Time starts now. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri po sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nila. Alam po ninyo, sa aming pagkukross, kung mapapansin po ninyo, pilit po na iniligaw ng ating katunggali ngayon, yung po sabihin. Ang tindi na kasi Biblia, hindi ko naman tinatanong kung ano paniniwala nila sa katehisin eh. Para bang ganito, pag Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kausap mo, pilit nilang ituturo sa kanilang doktrina, si Manalo ang sukro. Pero pag hindi na sabi ang Biblia, doon mo sila mag-question. Ngayon, tumayo si Jared, ang kanyang pong paksa, ay Bible, hindi katekisin. Ang sabi kasi niya, sa katekisin, talagang tinanggap, tinasinituro na si Diyos ang Kristo, baliin mo doktrina niyo to Sinulat niyo na to, hindi naman kayo Bible base Tumindig ka Biblia, yun ang binabali ko. Hindi natin sinabi, pinag-usapan, ang baliin ko yung katekisin. Kasi hindi naman kayo Bible base Ang ginagamit ko sa aking katekisin, at tanong ko sa'yo, binasa ko rito si Jesus ang Diyos. Hindi ka naman pumatay sa unang 1:5:20. Ngayon, gigibayin ko muna yung mga sinabi niya bago ko magsimula. Doon po sa binasa kanina, sa unang 1:5:20, hindi po pamilyar si Jared sa mga Bible commentary po ng Katoliko. Ano ko? Kasi, pakinggan nyo. Tingnan mo nga yung unang 5 ng di wag yan, yung Jared, get, para makita nila. Yung, wag yan, yung rebuttal, doon sa rebuttal, dali. Sige pa. Okay. Sige pa. Yung unang 5:20. Ito. Tingnan nyo. Sabi ni Raymond Brown, ito'y passages where the use of title God for Jesus is obvious. Kaduda-duda. Kaduda-duda yung kanyang pinasinta na Ama ang krus.
ang paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus ay kahinahinala ang kalabuan ay nagmula sa syntax. Pag sinabing syntax o arrangement ng word para makagawa tayo ng magandang paragraph. Sabi niya sa page 183, one might have the impression that the majority of recent commentaries cast at saka si Don po, German scholar po yan, Katoliko, Bible scholar po yan. Refer the passage to the God. O, Father, tuloy. O, ayun o, ano pa? Sabi ni Raymond Brown, may libro ako eh. May libro ako eh, di ka naman Bible base eh. Dapat may ganito ka o. Oh, ang laki-laki na ito commentary o. Bakit ibang-iba yung sinasabi mo sa aral ng commentary ng Biblia mo? Ang kinukontrol mo yung Bible scholar nyo. Ngayon, ito po si Tinian Wallace, kinikilala po ito ng Christian world. Oh, scholar po ito ng Greek. This text is exegetical problematic for a variety of reasons that concern us here that the antecedent is many scholars see Theos rather than Christos as the antecedents. Oh. Sino po ang para sa kanila? Oh? Constant. Exclusive evidence of the Father. Father po tinutukoy. Sige pa, slide. Oh. Ayan pa. Hindi. Tapos sa 2.13 naman, ng Tito. Punta naman ako sa 2.13 ng Tito. Oh. Yan. Diyan rin. Kung ito, American Bible. Ang pinagbabasa mo yata, King James. Hindi naman sa inyo King James. Ayun no. The New American Bible for Catholics. Iba po ang Diyos kay Jesus. Pinaliwanag ni Raymond Brown yan. Bakit? Ang nakalagay dito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of at ng aking iba. Magkaiba. Jared. Hello, nakakita na Katoliko ang debater. Ang coach niya ay Baptist. Import. Ayun o. Sabi naman ni Raymond Brown, ito ay passages where the use of the title God for Jesus is dubious, kaduda-duda. Oh. Kasi tumindi ka Bible eh. Kaya yun ang ginigiba ko. O ngayon, sa presentation, ilang minutes lang? 24 minutes. Bo, sa unang presentation, first time. Ito ngayon. Kasi doon lang umikot yung usapin eh. Okay. Ngayon, bigyan natin ng konting history. Kailan ba nagsimula itong usapin na to? Alam nyo, ng mga bandang 300 years after Christ, no? Meron pong nahati po sila at merong isang priest, pare, na si Arius, ng Alexandria, Egypt. Hindi Diyos Jesus. At gumamit ka, sumipi siya ng mga biblical verse. Na, tanda na, hanggang 400 years, hindi pa nakanunis yung Bible yan, and yet sumipi si Arius para patunayan niya na hindi Diyos si Jesus. At marami siyang nakombinsing bisya. Saan po yan? Ayon po yan sa The Compact History of the Catholic Church. Ano nangyari dyan? Sige, slide. The bishop decided Arius was wrong. Kaya ang ginawa nila, nag-invento sila ng salitang homousios. Para lang to refute Arius. Yan ay hindi biblical, tuloy. Sino ba nag-invento niyan? Ay, homousios of the same substance. Ibig sabihin ng homousios, si Jesus daw, homousios, same substance ng Diyos. Kung ano raw yung Diyos, ganoon din si Jesus. Yan ba yan sa Bible? Wala dyan. Inimbento yan. Nino? Taglo. Basil of Caesarea. Gregory of Nyssa. Gregory of Nyssa. Alam nyo, manawagan ako, with all due respect kay James, yung mga sola scriptura, sa pool dito. Kasi naniniwala rin kayo, homousios si Jesus ng Diyos. Wala yun sa Bible. Sapagkat iyan ay hindi biblical. Inimbento lang po. Inimbento, ni Jared.
Tapos yung Holy Spirit, tsaka palang pinag-design kung kailan, pero hindi yung topic natin. Yung Moses po inimento. Si Arius gumamit ng Bible verse para patunayan si Jesus ay hindi Diyos, pero ang tatlong bishop na to, hindi. Ang ginamit nila, nag-invento sila ng salita kong Moses. Just to repeat Arius. Eh lahat ng Kristiyano naniniwala sa Trinity, ginagamit ng Moses. Invento po itong Moses ayon sa history ng Katoliko. Binili ko to diyan sa St. Paul. Catholic. Tuloy. Ngayon. Sige. Slide. Ayon po sa Bible, ayon po kay Raymond Brown. Baka mamaya question nito kung sino si Raymond Brown. Jared, hindi ka na dating daan. Hindi ka na Bible-based, hindi ka sola Scriptura. Dapat inaalain na sinasaalang-alam mo yung scholar ng Katoliko at ng commentary ninyo. Ang laki-laki ng commentary. Sa lumad mo sa sinasabi mo. Kasi sabi mo, gibay ko. Giniba ko yun. Ang binabasa mo sa akin, pinipilit mo yung itong katikisin. Hindi naman ito ang topic natin eh. Ang tinapit mo yung Biblia. Eh yung Biblia po, commentary, official commentary po ng Katoliko, sa lumad sa sinabi mo. Paano yun? Sino ba dapat paniwalaan? Ikaw o yung Bible scholar ng Katoliko? Tingnan nyo. Sabi po ng Raymond Brown, itong mga talatang ito ay mga passages, mga sipi sa Biblia na hindi mo talaga isipin o yung titulong Diyos kay Jesus, hindi talaga sa Kanya at never mong iisipin na si Jesus ang Diyos. Gawa 2:22. Pakibasa mo na. Ramil Parba. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Mike. Mga taga-Israel, Pindot. Dali. Sayang oras. mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga takdang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa inyong kalagitnaan. Gaya ng nalalaman ninyo. Tayo na sa sentral, di ba? Tuloy. Pinatunayan ng Diyos, hindi siya ang Diyos. Gawa 3:13. Basa. Ang Diyos na sinamba ni na Abraham, Isaac, Jacob, at ang mga ancestors natin, ang nagbigay ng karangalan sa lingkod niyang si Jesus. Ako ulit ang Bible pa yun, by the way. Pinoy version New Testament. Okay, medyo may pagka-judge mo. Ano siya lingkod? Ano ba yung lingkod? Nakalagay yung saglit. Ken. Ulit na kayo. Pahis. Saglit. Ano yung pahis? Slave. Jared, si Jesus nasa langit na raw. Ingit, hindi nakapantay ang Ama. Ingit, hindi kapantay ang Diyos. Sapagkat siya ay pahis. Ayon sa Acts chapter 3 verse 13. Di ba? Katulad na sinasabi ng Quran. Qala inni Abdullah. Nagpakilala si Jesus. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Alipin din siya sa Bible eh. Nasa langit na siya. Alipin pa rin siya ng Diyos. Tuloy. Hebreo, ito Jared. Paano iisipin ng mga Muslim at ng ibang tao na si Jesus ang Diyos? Kasi yun ang matalang topic natin eh. Pakibasa na. Noong nandito si Jesus sa lupa, nag-praise siya ng malakas at umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos na kanyang magligtas sa kanya sa kamatayan. Paano siya ang Diyos eh? Nagdasal sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos, nagpatulong sa Diyos. Yan ang malaking problema. Paano siya ang Diyos? Ngayon, alam mo, Jared, kung dating daan ka pa, may lusod ka pa dyan. Kasi turo ni Soriano, hindi naman talaga sa tao. At sa Diyos na may Diyos. Eto ngayon, sa nakikisin ninyo, pantay po.
Si Jesus kapantay ng Diyos. Kung siya'y kapantay ng Diyos, bakit siya nagdasal sa Diyos? At tandaan mo, sa Katoliko, yung isang persona ni Jesus, nandun yung dalawang nature. Kaya kung si Jesus ay sumagpa sa Diyos, abay sumagpa yung kanyang dalawang nature. Tuloy. At dahil Ito pa. sumagot si Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti! Alam mo ang mga utos. Ano sabi ng Raymond Brown? Itong talatang ito. Alam mo, di sa akin to, sa kanya. Katoliko. Kakampi ko yung Bible scholar eh. Ang kampi ko, scholar ng Katoliko. Ang kampi ni Jared, Baptist. Import. Kawin din, dapat nandito ka eh. Oh, Kalayo, kalayo. okay. Oh, tinanggi niya. Kaya nang sinabi ng Bible scholar, tinanggi niya na siya ang Diyos. Sa Arabic Bible, mas magandang basahin yun eh. Tuloy. Tuloy. Oh, 8:40. Subalit ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. May katotohanan siyang narinig, tao siya, may narinig siyang katotohanan mula sa Diyos. Hindi siya ang Diyos dyan. 15 minutes. Nakita mo? Sino nagsabi yan? Invento ko ba yan? Sabi mismo ni Raymond Brown. Tuloy. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Bible scholar din ang nagsabi niya. Never mong isipin na siya ang Diyos. Tuloy. Huwag kang kumapit sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa kasi ako nakababalik sa Ama. Pero, puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin mo sa kanilang, babalik na ako sa tatay ko at tatay ninyo. Ano ba? Sa Diyos ko at Diyos niyo. Oh, Ito lasing verso ito. Alam mo, tama ba si Raymond Brown? Hindi papasok na siya ang Diyos eh. Kung ikaw dating daan, tulad ng tanong ko sa iyo dati, aba, bakit ba may Diyos, hindi na Diyos? Yun ang tanong mo sa akin nun eh. Paano siya ang Diyos dito? May mga sagot din siyempre. Sanay na tayo sa sagot niya eh. Alam mo, nagkatawang tao siya. Alam mo, naging tao siya. Alam mo, tingnan natin ang sagot namin. Okay? Tuloy. Tuloy. O, lalo na ito. Ito ang buhay na walang hanggan. Ano? Ang makilala kayo na nag-iisang totoong Diyos at makilala si Jesus, makilala si Jesus Christ na ipinadala ninyo. Sa New Jerusalem, Mas lasing version. alam mo, Jared, hindi ka na dapat katulad may bangungot pa ng dating daan na sariling interpretasyon lang yung Biblia. Meron kayong patient commentary. Sa commentary po ng New Jerusalem Biblical Commentary, yung unang 1:5-20, nirefer niya rito yung 17:3, tumutukoy sa Ama na ang tunay na Diyos, hindi po si Jesus. Tuloy. 13 minutes. Sabi natin, para sa atin, iisa lang ang Diyos, ang Ama, na nag-create ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. Hindi ko invento yun kasi Katoliko may nakakarap natin eh. Kaya ginamit ako siya ng Bible scholar na Katoliko. Eh sila mismo nagsasabi, hindi papasok sa ukukote mo na si Jesus ang Diyos dito. Isa lang ang Diyos, hindi si Jesus kasama. Tuloy. Pero, gusto kong maintindihan ninyo ano? na pinakamataas si Christ sa kahit sino lalaki. Mas mataas ang lalaki sa misis niya. Mas mataas ang Diyos kay Christ. Kung siya ang Diyos, Korinto to.
Wala na si Jesus sa Palestine. Wala na si Jesus sa Palestine. By the way, binabanggit dito, Palestine. Ganda, Palestine. Oh, alam mo, wala na sa lupa si Jesus dito. And yet, sinabi, mas mataas ang Diyos kay Christ. Iba po yung Diyos kay Christ. Paano nating mararamdaman siya talaga ang Diyos? Mas mataas ang Diyos eh. Nakita mo? Labi yung misis ko dyan, mas mataas daw yung lalaki sa misis niya. Asal, ikulit-ulitin. Tuloy. Ang Ama! Ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Okay, sinabi ni Raymond Brown, isa pong Bible scholar na Katoliko. Mamaya pakita mo kung sino to. Baka questionin tayo eh. Ha? Na talagang yung hindi po sila magkapantay, kundi sila co-equal. Kahit sabihin mo pa sa katikisim mo ganito, uy, katikisim nyo yun eh. Pero sa Bible, hindi po ganun ang realidad eh. Tuloy, okay. 10 minutes. Dali. Walang nakakaalam ng araw o oras kung kailan mangyayari ang mga ito. Oh. Kahit ang mga angels sa langit o ang anak, ang Ama lang ang nakakaalam. Mga Bible passages po ito na talagang hindi si Jesus ang Diyos. Tuloy pa. At pag nalagay na lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ, siya mismo, ang anak, ang maglalagay ng sarili niya sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng anak. Tapos, kita mo, ultimo si Jesus susuko sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Hindi talaga sa araw na ng paghukom ito. Tuloy pa. Oh. For whom is the Christ? O, tingnan, Roman 9:5. Okay na. Ilang minutes na lang. 9 minutes. 9 minutes ito. Ngayon, mga kapatid, ha? Pinakita ko sa inyo ito. Bakit ako po hindi nakukonvince talaga na siya ang Diyos o siya ang Diyos? Sapagkat nauwi po sa dilema. Nauwi po sa dilema. Kaya nga po sinasabi ng kanilang aral eh, misteryo po ang mga bagay nito, incarnation, misteryo. Yung Trinity, misteryo. Hindi mo may iwasang maningan. Ano ba misteryo? It is impossible to explain and it is impossible to understand. Kaya ang Katoliko, di ako masyadong nakipag-debate sa Katoliko. May galang kami ang Katoliko eh. Bakit? Sapagkat, mystery ng karasin eh. Hindi tapos ang kwento. Ha? Tapos ang kwento. By the way, gusto ko lang masingit. Kasamantalayin ko to. Bakit sinasabi ko kay Jared? Sa pagitan ng Katoliko at Islam, karamihan interpret na. Pakibasa mo nga itong 841 English, bro. Pakibasa. Dali mo. Dahan-dahan lang ha, lakasan mo. Mike. Dali. Pakinggan nyo ha. Dahil sana, malagay mo sa puso ito. 840, Muslim, relationship with the church of the Muslim. The relationship of the church with the Jewish people, Muslim. the church relationship with the Muslims, the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place amongst whom are the Muslims. Because These profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one. Merciful God, mankind's judgment on the last day. Kaya nga interpret na lang sa Muslim at ano eh. Ito, interpret na lang eh. Bakit diniklara ng simbahan eh? Ang Muslim, they're also promised of salvation. Nakita mo? Kaya nga pag-started, tungkol dito eh. Bakit? Because they Muslim, together with us Catholics, they adore the one true God, the God of Abraham.
O kita mo, iisa pala Diyos natin, ayaw mo sa Katoliko. Ang Diyos ni Abraham. O kanya nga, pag sa Katoliko, medyo malambot tayo Kanya lang nakita ko si Soriano na naman sa'yo. May bangungot ka pala, may hangover ka pala kaalis na hindi na inaasahan ko Di ba? Yun nga kaya maganda relasyon ng Katoliko at Islam. Kaya sa pagitan po ng Katoliko at Islam, ano na lang, interpret, dialogue. Oo, hindi na yung katulad ng hasta mong dala-dala mo pa yung pagiging parol ni Soriano. Ito gusto ko sana gawin intellectual ito, mas intellectual. To conclude, yung binasa po niyang talata. Particular sa unang 1:5:20 na paulit-ulit po niyang ginagawa, hindi po conclusive doon na ang tunay na Diyos po doon, Alitinos Deus, ay tumutukoy kay Jesus Christ. Sapagkat maraming Bible scholar natutol po sa kanyang paliwanag. Bible scholar po ito. 5 minutes. At ultimong kanyang mga Bible commentary, ang laki-laki ng Bible commentary ko, ay hindi po ganun ang talagang opisyal na paliwanag. Ultimong mga Katoliko nagpapaliwanag, yung Alitinos Deus ay ang Ama. Bible po pinag-usapan, hindi po yung katekism. Kaya huwag mo iligaw ang usapin. Hindi natin pinag-uusapan ng katekismo, Jared. Ang pinag-usapan natin yung Bible na pinapatunayan mo si Jesus ang Diyos using the Bible, hindi ng katekismo. Kasi yung katekismo, hindi naman ako titindig na sa'yo sapagkat ito'y doktrina nyo ito Biblia ang tinindig mo na sa aking pagbabasa, pag-aaral, hindi ka pa siguro tao, never po ko nakumbinsi na si Jesus ang Diyos. Sa uli, ilang minutes na lang, bro. 5 minutes. Sabi ko na kanina ni Ustad, binasa ang Quran, babasahin ko po muli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih, ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nakagagawa ng napakalaking kalapastanganan yung nagsasabing si Jesus, anak ni Maria, siya ang Diyos. Paano kung totoo ang Quran yan Give it the benefit of the doubt. Wala naman ako nabasa sa Bible na pag hindi ako niniwala sa Jesus ang Diyos, may perno ako. Sa Quran meron Manapa sinabi ni Jesus, o mga anak ni Israel, sambahin na ninyo si Allah, ang aking Diyos at ang inyong Diyos. Na inaamin po na katikismo nyo, isa lang po ang Diyos natin, ayon dito, ang Diyos ni Abraham. Sabi ng katikismo nyo. Sino man ang sige magtambal sa mga papaliban pa kay Allah, kung magkagaling pagbabawa sa kanyang paraiso, hindi naman ligtas. Wangawang na ang kasasadlakan niya, po yung impyerno. Katotohanan sa mga gumagawa nga ng kalapastanganan sa kanila yung nakatutulong. Ito yung dawa ko sa iyo, kaya hindi ko pinipilit sa iyo. Kaya dito ko nakatindig na pinapatunayan ko na si Jesus, hindi siya ang Diyos. Ano ba? Meron po sa Diyos na dapat natin sambahin. Maraming salamat. Takbir! Allahu Akbar! 10 minutes. Ready ka na ba, Rashid? Camera. Start down. Okay, ready ka na ba, Rashid? Okay. Ngayon, sabi mo, dun sa mga Bible scholars na binasa mo, magkaiba kami ng pananampalataya. Tinatanggap mo ba yun, Rashid, o tinatanggap mo yung paliwanag mo? Hindi pa lang palataya. Paliwanag! Magkaiba kayo ng paliwanag. Kasi sa iyo, Husim, Okay, salamat. na ang batayan mo ay Bible, sabi mo, pinaliwanag mo, si Jesus ang Diyos doon. Kaya lang, kontra po ang maraming scholar sa iyo regarding sa paliwanag mo. Yun lang naman po sinasabi ko dyan. Hindi po siya absolute truth, conclusive, na kayo mismo Katoliko ay nagtatalo-talo kung sino talaga tunay na Diyos ayon sa unang Juan 5:20 at kayo din po sa 2:13 ng dito. Ayon na rin po sa Bible Catholic ng American Bible. Iba po ang Ama at iba po si Jesus. Okay, next question. Meron ka bang nabasa letra por letra sa mga Bible scholars na ginamit mo na sinabi nila, letra por letra pag hindi nabasa,
Ay, naku, kayo na mahal ng Bakit pastor. kami? Na si Yesu Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pwede bang bigyan mo ako ng ano, time? Meron ba o wala? Meron. Sige, basahin mo. Letter per letter. Pwede ba yung huli na libatan? Sino yung sinabi ko, moderator, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Andali po. Ito po yung pag-aaral nila. Ang gusto ko lang linawin, Mr. Moderator, hindi ko sinasabi yung paniniwala nila. Ang sinasabi ko po, yung pag-aaral ni Raymond Brown, gamit po yung Bible. Ba't na huli? Moderator, Apo. objection. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Objection, moderator. Apo. Ang tanong ko sa kanya, sinabi mismo ng mga Bible scholars na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Letter per letter. Bali bro, Andali lang, basa. Pwede yung mabigyan ako ng oras? Apo. Start yung ano. Start natin yung ano. Start natin yung class. post mo na yun tayo. Start. Hindi, yung conclusion. Ito po. Hindi mo naririnig. Ito po. Si Jared, sabi ni Raymond Brown, tinagalog ko na, si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa synoptic gospel. Pag sinabi synoptic gospel, Matthew, Mark, and Luke. Objection, moderator. Ang tanong ko, moderator, ang tanong ko, letra por letra, sinabi, si Kristo ay hindi tunay na Diyos, hindi Sandali po. tinawag. Ang tanong ko, sinabi niya, Ganito po. meron bang mababasa, sinabi mismo ng mga Bible scholars na si Kristo ay hindi tunay na Mr. Diyos. Moderator. Hindi mo naman nabasa. Sandali po, Sandali, Mr. Moderator. Jared, ang pinag-usapan natin yung Bible. Ngayon, ang pagkakaintindi ko sa tanong mo, with all due respect, meron bang sinabi ang Bible scholar na hindi Diyos si Jesus? Kung ganun ang tanong mo, meron po. Kung ang tanong mo sa akin, kung may Bible scholar ba na Katoliko nagsasabing hindi sila ang Diyos, kung sa kanilang paniniwala, hindi po yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, sabi ni Raymond Brown, sa pagbabasa niya ng Biblia, eto, pwede ba patapusin mo na ako, Mr. Moderator? Sabi ni Raymond Brown, Catholic scholar, si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa synoptic gospel. At ang isang sipi tulad ng Marcos ay tila hindi kasama ang isang napapanatili na alala na ginamit ni Jesus ang pamagat na kanya sa kanyang sarili. Kahit na ang ika-apat na ebanghelyo, ano yun? Yung 1, ay hindi kailanman naglalarawan kay Jesus bilang partikular na nagsasabi na siya ay Diyos. Ayun. Ang mga sermon na iniugnay ng Acts o Gawa sa simula ng Kristiyanong misyon ay hindi nagsasalita tungkol kay Jesus bilang Diyos. Yan ang sagot po ng Bible scholar. Ayon sa pag-aaral niya ng Biblia. Yun po sagot ko. Next question. Ngayon, ang tanong ko, ayon sa aking referensyang nabasa, si Daniel Wallace ay naniniwalang Diyos si Kristo. Tanong, ayon sa aking nabasa sa referensya karasid, ano ang paniniwala ni Daniel Wallace na ginamit mo kayo sa aklat? Diyos si Kristo o ikaw si Kristo? Ganito po. Kategorikal. Moderator, magulot kayo. Diyos si Kristo ayon sa referensya o ikaw si Kristo? Ganito po. Alam mo, Kategorikal. Okay, most answer ka 1 minute naman. Bibigyan ko po kayo ng 1 minute naman. 1 minute. Ito po. Ang ginagamit ko pong referensya, mga classical Christian believer, kahit Kristiyano sila, ay hindi nang ibabaw yung kanilang bias. Oo, si Daniel Wallace, naniniwala, Kristiyano pa rin siya. Pero, inuubad ngayon, sino po? Scholar sila. Si Raymond Brown, Katoliko. Okay na mo. Pero, pag nagsulat siya ng kasalatan, hindi po nang ibabaw yung bias. Kaya bilib po ko sa kanila. Ngayon, questionin mo ako kung 80s ang ginamit ko. Hindi po, ginamit ko po mga Christian. Kasi ako hanggang ngayon Christian. Okay, next question. Hindi ko ginamit yung kay Bart Ehrman. Kung kay Bart Ehrman, Ayon sa referensya ulit Karasid, ang sabi, si Daniel P. Wallace ay malinaw na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ano ang paniniwala ni Daniel Wallace ayon sa aking nabasa? Si Kristo ay Diyos o ikaw si Kristo? Hindi naman po ganun ang topic. Objection mo dito. Ito, Mr. Moderator. Binanggit niya si Daniel Wallace. Pag sinabi niya wala sa tema, Alam mo bakit? nagbabanggit pala siya na wala sa tema. Mr. Moderator, gusto lang Moderator. bakit ko binasa si Daniel Wallace? Kasi binanggit mo yung unang 1:20.
At pinaliwanag na naman ni Daniel Wallace, maraming Bible scholar naniniwala na yung po unang 1:20, majority of scholar, ang tinutukoy na Aretinus Deus sa unang 1:20 ay ang Ama, hindi si Jesus. Kaya ko binasa yung Daniel Wallace. 3 minutes. Hindi ko sinasabi kung ano paniniwala ng Daniel Wallace. Sinabi ko lang kasi binasa ko yung unang 1:20. Pero kung ang paniniwala niya, ayon sa aking nabasa, Diyos si Kristo. Yes or no? Hindi naman yun. Walang problema yun. Yes or no? Hindi ko tinututulan yun. Okay, so yes or no? Hindi ko tinututulan yun. Hindi ko mo sinabi. Wala Mr. yun. Moderator. Mr. Yes Moderator. or no? Mr. Moderator. You are under cross ka kasi. Darren. Sasagot po ba Tataka tayo? ako, bakit mo ko iniipit kung si Kristiyano ba si Daniel Wallace? Kristiyano nga siya eh. Maganda tayo po. Dali lang. Hindi naman siya Muslim. Bakit? Kung Muslim ba siya tatanggapin mo? Yung mga irony, Kristiyano siya, hindi niya inalis yung pagiging Kristiyano niya, and yet, kinontra niya yung binasa mo patungkol sa unang 1:20. Doon tayo mag-stick. Ang tanong ko, Si Daniel Wallace, kontra sa'yo. Moderator. Okay. Premise ulit. Ilang minutes na? Ilang minutes yung tanong? 2 minutes. 2 minutes. Okay. Next question. Pabayaan na natin. Ayon sa inyong aklat mismo ng Muslim, Apo. sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, Apo. ang sabi ng Muslim, si Jesus, ang sabi ay tinaas mula sa pagiging guro, anak ng Diyos, at sa bandang huli naging Diyos na din. Sang-ayon ka ba sa aklat ninyo na si Kristo ay naging Diyos na din? O sang-ayon ka? Ano sunod niyan? Ito dito. Pwede niyong pabasa. Meron kami dyan, oh. Pakikuha. Pwede niyong pabasa. Hindi, bro. Sa Phoenix 55. Pakibus mo. Dito siya. Ito. Talakayan? Ito mismo. Ano po si co-author niyo? Ito. Basahin mo. Ikaw na Ikaw magbasa. po yan. Sino po? Ito para sa itong version. Pakibasa mo na. Ito. Basahin mo na ito ha. Ito. Hindi, ano pong mag-libro? Ano po yun? Ito yung M. Yung M, ibig sabihin yung Muslim. Yung K, Kristiyano. Okay, yung ikuhin ka dito. Ngayon, Pakibasa mo. basahin. Moderator. Ano Facebook? Basahin. Ano Facebook? 1 minute. Sige, babasahin ko ha. Letter L, mga Musliman, si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas, Oh. na isang propeta, ay itinaas mula sa pagiging guro Okay. upang maging anak ng Diyos. Opo. Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos tayo. Wait. Hindi pa tapos. Baka talakayan lang yan. Talakayan lang yan. Hindi Oo, yung hindi doktrina yan. disiplina. Hindi doktrina yan. Talakayan yan. Basahin mo. Oh. Anong page? Anong page? Oh. 55. Ito. Sabi ng M ko, yung M, symbolize Muslim. Yung K, Oh. Okay. Ito, basahin natin para maging malinaw ha. Paminsan-minsan kailangan natin ng Sige, contribution. sige, sige. Okay. Okay. Paglilinaw, ang sabi dito, dumaan tayo sa taas. Yun. Sabi ng Kristiyano, at nagsilabas din sa marami ang mga demonyo Okay. na nagsisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Okay. At sinasaway sila na di niya sila tinutulunang mga salita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Okay. Sunod. Sabi naman ni Muslim, Okay. Tuloy mo yan. si Jesus na siyang hinihintay na Misayas, Okay. na isang propeta, ay itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Tuloy. Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Tuloy. Basahin mo ang 1:3-2. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Juan 6:14. Kaya nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Si Jesus ay tinawag ding propeta sa Juan 7:40, Mateo 21:11, Lucas. Yan po'y talakayan ng Okay. pagitan ng... Ano, moderator? Sang-ayon ka ba sa inyong aklat na sinabi na si Kristo ay naging Diyos natin? Sang-ayon ka
maging mahinahon ka. Katoliko ang pinipresent mo. Katoliko pinipresent mo eh. Mababatikos ka na. Alalahanin mo yan. O ngayon, ang tanong ka, sasagot ako. With all due respect kay Jackie, mawalang galang. Nagkakamali ng kompresyon si Jackie. Dito po'y talakayan. Talakayan siya. Ngayon, Okay, sunod. 1 minute pa, 1 minute pa. Mas 1 minute na para siguro. Nagkakalakayan eh. Ano yung sabihin ng talakayan? Di ba? Hindi ang Muslim, yung kausap ng Kristiyano. Hindi na sinasabi ng paniniwala ng Islam ay ganito. In fact, meron pa nga dito sa bandang unahan na sinasabi, pag nag-quote ang Muslim, si Jesus at si David, anak ng Diyos. Hindi yun ang paniniwala namin. And yet, nagbabasa ng pusa ng Bible sapagkat Sunod na tanong. Okay, tanong. Sunod na tanong. Tsaka hindi po ang topic, Mr. Rodrigo. Moderator, yung lahat ng cross-examination. Okay, sunod na tanong. Sa pahina 55 ng inyong aklat, ano ang ating nabasa? Si Kristo ay naging Diyos na mismo ayon sa Muslim o siya naging mano? Ayun dito. Naging Diyos o mano? Hindi po. Naging baptist. Mali ka ng Objection, moderator. Ang tanong ko kategorikal. Naging baptist. Ayon sa kanilang aklat, sa pahina 55, naging ano si Kristo? Diyos o mano? Sagot mo ka na siya. Naging baptist. Bali lang ito. Ito. Naging Diyos na mismo. Naging ano si Kristo ayon sa inyong aklat? Naging Diyos o mano? Moderator sa iyo muna. Pwede sumagot. Ano po ba, sasagutin niyo po ba o tinitid? Basta ko wala. Sige, 1 minute lang siya. Una-una, ang tindig mo dito, Bible, hindi naman ito yung subject natin. Baka bagong version. Ngayon, ito sagot ko. Mali ka na. Gusto mo, pag-usapan natin ngayon ito. 30 minutes. Hindi yung magbabasa ka ng bigla out of context. Kapag binasa mo na mo ito, maling-mali ka ng comprehension. Bagong version. Para dati, magmamayabang ako sa iyo. Magmamayabang ako sa iyo. Ako po ay tapos ng college at ako po ay may minor sa English. Dali lang, magmamayabang ako sa iyo eh. Marunong po ako ng comprehension. Ngayon, nagkakamali po si Jari sa pagkaunawa. Conversation po ito eh. Hindi po yung doktrina ng Muslim. Kausap ng Kristiyano. Okay po. Okay, next question. Ngayon, premise itong moderator, knockout question ito. Ayon dito, si Jesus na siyang inihintay na Masayas, isang propeta, itinaas mula sa pagiging guro at naging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli naging Diyos. Ang nagsalita dito yung M. Ayon sa aklat na ito, ano yung pangahulugan ng M? May conversation pa eh. Moderator, ito. Moderator. Sige, ito. Basahin dito. Bago version. Kapatid na Jared, hindi ko maintindihan kung paano ang pagkaunawa mo hinggil sa sinasabi. Ito. Mababasa ko sa kanya. Pero kung gusto niya ito topic, 30 minutes. Sige. Palitan natin topic. Basta ko Itong sinabing MDP, ito yung sagot niya sa Kristiyano, kapatid na Jared. Ang sabi niya dito, si Jesus na siyang hinihintay ng Mesiyas, na isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Basahin mo ang buwan 3:2. Ibig sabihin, basahin mo. Pautos yun eh. Ang sabi nito, kung ganito ang paniniwala mo, kung ganito ang paniniwala mo, na si Jesus upang maging anak ng Diyos o Panginoon, sa bandang huli ay naging Diyos mismo, itong tugon ng anong Muslim, kung gano'n kapatid, basahin mo ang 3:2, kung totoo nga ang ganito. Okay, malinaw ang tanong mo dito, hindi nasagot. Walang husgahan. Ang pasa, pinipilit mo na ito na ipinakarasin eh. Okay,
Okay, Sabi ng Muslim, kung ganito paniniwala mo, huwes, basahin mo ang talatang ito. Bakit? Kasi mali ka ng pag-una. Okay na. Ang liwanag, kat na. Okay na. Salamat. Kung nasa Bakit dahil naman, no? Kalimutan mo lang, Soriano ka? Gusto mo mang-iipit eh. Ito naman course ko, baptismo, bilang na. Ay, dali. Magbigyan mo ako. Maraming salamat. Nandito pala si James, no, nakalimati ko. Sana mamaya, James, magsalita ka kayo konti na mapayapa ang mga Muslim. No? Salamat ha. Walang mga ganito. At tulad na sinabi mo. Nagtataka kami sa iyo ngayon, makakamahailan eh. Sabi mo kasi, magdadala kami Granada, ganito. Sa lamesa. O, ikaw lang mismo ang pagod na yan. Lagyan mo na lang sa lamesa. Sana mahanyahan natin ibang Christian na pumunta rin dito. Ito nilalagay na. 15 minutes. Yan, magandang... Tara bro. Sige po. Time starts now. Okay, magandang hapon ulit mga kapatid. Malinaw na malinaw ang atong pagkutana, dili na tubag ng atong igsuon. Hindi nasagot ng ating kapatid ang ating mga very simple question. Unang tanong, meron bang sinabi yung mga Bible scholars letra por letra na si Yesu Cristo ay hindi tunay na Diyos? Walang nabasa. Sunod na tanong, sabi niya kasi, magkaiba kami ng paliwanag. Kontra ko yung Bible scholars. Ngayon kontra ko, yung sunod na tanong ko sa kanya, ayon sa referensya ang paniniwala ng Bible scholar na Katoliko, si Kristo Diyos. Tanong, ano ang aking nabasa ayon sa kanyang paniniwala, ayon sa referensya? Si Kristo Diyos o si Kristo Pabo? Hindi na naman nasagot, kapatid. Pangatlong tanong, dito sa aklat nila, sa pahina 55, ang sabi, si Jesus na siyang hinihintay ng Mesiyas, itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at naging Diyos na rin. Ang tanong ko, sino yung naging Diyos na rin ayon sa paliwanag ng kanilang kapatid na Muslim? Si Kristo o siya? Hindi na naman nasagot. Pangalawang tanong ko ukol sa aklat na ito. Ang sabi, itinaas mula sa pagiging guro at naging Diyos na rin. Ano yung kahulugan ng letter M dito sa aklat nila? Wala rin sagot. Nakakalungkot mga kapatid, mga kababayan, na hindi po tayo nagkaroon ng kaliwanaghan sa ating cross-examination. Kaya ibabawi po natin sa awang tulong ng Diyos na tayo maliwanagan. Una, sinabi niya, kaya hindi Diyos si Kristo dahil nanalangin daw sa Diyos. Paano yun? Kapatid na James, basahin po natin sa kanilang hadith. Basahin natin. Basahin po natin dito sa Hadith sa Al-Adab Al-Mufrad 645. Sabi dito sa Arabic ito, Abi an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam ashraf. Abu Hurairah reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, if anyone prays once on me, Allah will pray 10 times on him. Allah will pray 10 times on him. Hindi pala Diyos. Hindi yun ang batayan. Ngayon, bakit si Kristo nanalangin sa Diyos at ano ba yung nanalangin sa Kanya? Yung pagka-Diyos niya ba? Hindi. Dahil ayon po sa Catechism of the Catholic Church, sa official doctrine po ng simbahan, mga kapatid, sa 469 of Catechism of the Catholic Church, the Church confessed that Jesus is, ayan nakalagay, is man and God. Ano yung nanalangin na Rasul? Ano ang nanalangin mga kapatid? Doon sa Diyos na ipinakilala ni Kristo. Ang nanalangin, yung pagkatao ni Kristo. Hindi yung pagka-Diyos ni Kristo. Saan ka ba naman nakakita? Diyos na mananalangin pa sa Diyos. Basahin natin. Dito sa 5:7 ng Hebreo. Malinaw na malinaw. Ano sabi? Ikaw, Bro James, para maganda. Mga Hebreo 5:7 ang PDF 1978 na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daig na sumisigaw ng malakas at lumuha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya ibininig dahil sa kanyang banal na takot. Yun
Anong sabi sa talata? Na siya, sa mga araw ng kanyang lamang, sa araw ng kanyang pagkakatawang tao, sa araw ng siyang tao, naghandog siya ng panalangin, hindi naman sa araw ng siyang Diyos. Eh sabi niya, si Kristo ay ka, hindi naman ka pantay ng Diyos. Aba, mayroon dito letra por letra. Anong sabi? Basahin natin kapatid na James. Pilipos 2, mga talatang 5 at 6. Basahin po natin, no? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kapantay ng Diyos at siya ay Diyos. Bakit siya nanalangin, mga kapatid, mga iksoon? Dahil siya ay nasa kalagayan ng tao, at ayon sa 5:7 ng Hebreo, kapatid na Rasidindasan, siya po ay nasa araw ng kanyang mga laman. Nasa kanyang kalagayan tao. Pero hindi nangangahulugan doon na si Kristo ay hindi na Diyos. Dahil ayon mismo sa official doctrine ng simbahang Katoliko, basahin natin, 455 of the Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Sa 463 of the Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Sa CCC, 481, Christ is true God and true man. Si Kristo ay Diyos, letra por letra. Sa Biblia, nabasa natin, hindi lang siya kapantay ng Diyos, kundi siya rin ay tinawag at tunay na Diyos. Kaya salamat mga kapatid sa ating kapatid na Rashid Dasal. 9 minutes. 9 minutes pa, maganda ito. O ngayon, basahin natin ito. Sabi niya, basahin mo. Wala namang nakalagay na gano'n. Dahil pag inano natin, pinasa natin ito ng full sa kanilang aklat, ang sabi, itinaas mula sa pagiging guro. Sinong nagsalita? Kristiyano ba? Hindi. Yung M, that is qualifying to be a Muslim. Dahil hindi naman pwede maging Kristiyano, M ang spell. Nakalagay, si Jesus na siyang hinihintay na Misaya sa isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos. Amen? 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 O letra por letra, siya'y naging Diyos sa mismo. Anong sabi sa ating mga itinayong talata? 5:20 ng unang 1, 20:28 ng 1. 2:13 ng Tito, Catechism of the Catholic Church, Church Father ng Iglesia Katolika, na si Kristo mismo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, binasa na rin yung 8:40 ng 1. Anong sabi? Ngunit pinagsisikapan niyo kung patay na tao. Bakit tao? Dahil sa 5:7 ng Hebreo, 1:14 ng 1, Pilipos 2:5-8, bagamat siya'y Diyos, hindi siya manatiling kapantay ng Diyos at Diyos, kundi siya'y naging tao. Amen? Letra por letra, malinaw na ating nabasa. At yung mga Bible scholars, sinasabi niya, kakontra daw ni Brother Jared. Ano? Kakontra daw ni Brother Jared ang mga Bible scholars ng simbahang Katoliko. Hindi naman ako kontra. Paliwanag nila yun, pero wala sa magisterium ng simbahan yun. Dahil sa magisterium ng simbahan, sa Catechism of the Catholic Church, maliwanag, si Kristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Amen? Sinasabi sa Biblia, si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kaya ito po ang mensahe ko sa inyo, Karasid. Tanggapin niyo si Kristo bilang Diyos, ayon mismo sa inyong aklat. At hindi lang sa inyong aklat, ayon mismo sa Biblia, na si Kristo ay Diyos. Si Kristo ang daan, si Kristo ang buhay, at walang makakarating sa Ama sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Si Kristo. Amen? Kaya maliwanag, hindi naiiba ni kapatid na Rashid Indasan ang ating itinayong tema. Hindi niya naiiba ang mga talata at ang mga Bible scholars ng simbahang Katoliko na ating ikinotes. At mismo sa Catechism of the Catholic Church at sa mismo aklat nila sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, hindi niya rin naiiba. Kundi tinulungan niya tayong magtayo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at yun ang napatunayan natin sa hapon na ito. Amen? Amen. Kaya mabuhay ang Kristyanismo sa Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Sapagkat sa 28:20 ng Mateo,
sumasa kanila ang ating Panginoong Jesucristo na ating napatunayan na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Diyos sa ating mga kapatid na Muslim, kay Karasik Indasan sa pangalawang pagkakataon na makadibati natin siya. At sa mga kapatid na tumulong, kapatid na James, at si kapatid na Larry, yan, Infallible Proofs, JB Garurino, yung kapatid na sa CFD Cubao, salamat sa inyong pakikiisa sa pakikipaglaban na ito ng aral sa aral, at nawa ang mga nanonood sa internet ay maliwanagan. Sapagkat ang katotohanan ayon sa Biblia ang siyang magpapalaya sa inyo na siyang karunungan ng Diyos na sa 1.24 ng unang Korinto, walang iba kundi ang atong Ginoo Jesucristo. Amen? Kaya salamat sa Diyos, iway na natin ang time. Okay. Binasa mo yung Pilipos, Lucito. Oo, meron. Dalawang. Wala ba yung kurso niyo? Binasa mo, Jared, yung Pilipos 2.5 and 9. Ang ginamit sa Greek doon, kenosis. Doon ka lang. Ano bang ibig mo sabihin nung siya po ay bumaba sa lupa? Ginibab niya ba ang kanyang pagkakos? Ang lahat ng ginibab niya? Una, maliwanag na maliwanag sa Filipos 2:4, ang hinubad niya, yung pagkapantay niya sa Diyos, patunay na pantay sila ng Diyos. Pero hindi niya hinubad, ayon sa Filipos 2:8, sa sali na binasa ko, ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat sa Catechism of the Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Next question ko. Kasi Biblia, hindi naman Catechism ang pinag-uusapan natin again. Ang pinag-uusapan natin yung mga kita sa Biblia na sinabi mo. Hindi ba ginibab ni Jesus yung kanyang lahat-lahat? Basahin natin, ano? Ayon sa Filipos Kasi natanong ko muna, categorical. Ginibab na ba ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos, yung lahat-lahat? Una, hindi. Bakit? Bakit ba? Kung hindi, bakit po sinabi sa Bible po ninyo? Objection, Madrid. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinaglaban ng pagiging pantay na sa Diyos. Instead, ginibab niya lahat ng meron siya at namatay na isang alipin. Ano Ginibab niya, anong ginibab niya? Kung yung kanyang pagiging Diyos, nature ng pagiging Diyos. Ano tanong, Madrid? Diba? Lumalabas sa lukat ka. Again, sa Bible niyo. Objection, Mr. Madrid. Hindi. Yun ang sinabi, ang bang version niya? Tanong po, Madrid. Ang version pinasa mo? Magandang balita ito. Ito version. Tanong, Madrid. Ang tanong, lalabas, dito po sa lalabas, kinukontra mo yung sinasabi ng Biblia na ginibab ni Jesus ang kanyang nature ng pagka-Diyos. Ano tanong, Madrid? Yung tanong sa iyo, ginibab niya ba ang kanyang pag-resurrect? Hindi. Dahil yung ginibab niyang lahat, yung subject of the sentence yung lahat, yung pagkapantay na sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Sapagkat ayon sa CCC, Catechism of the Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Kaya ayon sa talata, yung subject of the sentence ng lahat, pumapatungkol doon sa pagkapantay, hindi yung sa divinidad. Next question, Mr. Rodrigo. Again, hindi po Catechism ang tanong ko. Ang tanong ko po, dito po sa Catholic version, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. O give halimbawa, ang nature ng pagiging Diyos. Ano ginawa niya? Instead, ginibab niya lahat ng meron siya. Tanong. Di ginibab niya yung kanyang pag-Diyos. Next question. Okay, next question. Ito. Yung mahirap na kasi. Kumagalala. Kung mali ka lang naman ang sagot mo eh. Hebreo 5:7. Kung siya ang Diyos, pakibalik nga yung Hebreo 5:7. Kung siya ang Diyos, Jared, ang linaw ng talata, nung nandito si Jesus sa lupa, itong verse, Catholic verse, nag-pray siya ng malakas at umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Ayan, no? Clear na clear. At pinakinggan siya ng Diyos. Kung siya ang Diyos, bakit siya
nagsadasal sa isang Diyos pa. Ano tanong, moderator? Yung ang tanong ko, O sige, kung bakit si God? kung siya ang Diyos, bakit siya nagdasal sa isang Diyos? Okay, ang nagdasal sa kanya, hindi yung pagiging Diyos niya. Bakit? Sandali. Okay, moderator, CCC, Catechism of the Catholic Church 464. Ang nanalangin kay Kristo, yung human nature niya, hindi yung divine nature niya. Kaya naayon dito, nang siya'y nasa lupa, sa papaanong paraan, Filipos 5 hanggang 8, nakitulad sa tao. Hindi naman sa upat, Diyos na Diyos. Kaya nga meron siyang dalawang stage. Sandali. Next question po. Nung si Jesus ay nananangin, sabi mo ang nagdasal yung human nature. Nasaan mo yung pagka-Diyos na? Nasa loob. Nasa loob. Ayun, nung nagdasal siya, di kasama rin nagpatira tayo? Aray ko. Hindi. Ano hindi? Nasa loob na ng persona. Hindi, moderator. Basahin natin. So, moderator, tingnan nyo ako. Moderator, tanong. Ang paniniwala ng Katoliko, yung isang persona ni Jesus, binubuo ng dalawang nature. Eh yung nature, yung persona niya, nagdasal sa Diyos. Di kasama rin yung kanyang nature na Diyos. Ayun. Ano tanong? Nagpatira ba? Nagtanong. Lumalabas yung dalawang nature ang nagdasal kay Diyos. Tama? Hindi, dahil sa 470 of Catechism of the Catholic Church, ang nanalangin lang ang nagpatiramana yung pagkatao niya, So, hindi yung pagkatao ibig niya. mo sabihin- Next question, Carlos Anibasan. Kasi kare, ibig mo sabihin, nung si Jesus nasa lupa, tao siya, hindi siya Diyos. Tao at Diyos. Basa ulit, Catechism of the Catholic Church 470. Christ is fully man and fully God. Sunod pa matanan. Again, malaki ang pag-uusap namin. Hindi namin pinag-usapan na katikisim ang aming pag-uusap. Kasi kung katikisim, Di ba dapat preparation? hindi na tayo dapat nag-usap. Ang Bible po ang pinag-uusapan natin. Nag-cite siya ng Bible verses. Sa Bible, nagdasal si Jesus. Dari, may nakalagay ba rito na nung siya'y nagdasal, yung pagiging tao lang ang nagdasal at hindi kasama yung pagka-Diyos? Si Jesus ang nagdasal dyan, no? Ano? Ang tanong ko sa'yo, nagdasal ba si Jesus sa Diyos o hindi? Nagdasal yung pagkatao ni Jesus, hindi yung pagka-Diyos ni Jesus. May nakalagay. Filipos 2:5. Next question. Dito po, Hebreo. Nasagot ko na rito. Ang tema natin, sabi mo mismo ayon sa Biblia. Therefore, I have right to quote any verses from the Bible to prove that our Lord Jesus Ito po yung binasa Christ ko. is fully God. Mr. Moderator, ito yung binasa ko, Catholic Bible. Ito yung binasita ko. Sabi dito, nang nandito si Jesus sa lupa, nag-pray siya ng malakas at umiyak. Umiyak siya. Humingi siya ng tulong kanino? Sa Diyos. Humble siya, sumunod, pinakinggan siya ng Diyos. Jare, may nakalagay ba dito na yung nag-pray sa Diyos ay yung tao lang? Meron. So dito, dito. Meron. Saan dito? Basahin natin dito. Dito. Anong sabi? Na siya ng mga araw ng kanyang laman. 5:7 ng Hebreo. Therefore, nasa kalagayan siya niyan ng pagiging tao, kaya siya nanalangin sa Diyos. Hindi naman yung pagka-Diyos. Next question, Karosil. Ito po yung binasa ko. No? Nililinaw ko lang. Ito yung binasa ko, ito yung divide ko. Katoliko ito eh. Nakakatuwa nga yung version eh. Para tayo hindi mabisto na sariling paliwanag lang. Dito ba sa particular na version dito, may tao ba rito o wala? Meron. Saan? Yung Jesus. May tao lang, hindi ko. May tao ba rito? Hindi. Meron, bro. So, tayo wala kang tao to. Tawad Diyos. Tawad Diyos. Tawad Diyos. Saan yung Diyos dito? Yung Jesus mismo. Saan? Yan. Nandito si Jesus. Si Jesus ay tao, si Jesus ay Diyos. Kaya nabasa pa rin. Saan nakalagay yung Diyos? Saan doon nakalagay? Ayun, no? Sa pagiging Jesus. Diyos po ba to? Diyos. Saan po? Sa moderator? Lalapit ako, moderator. Moderator. Lalapit ako. Tingnan nyo. Dami, maging honest ka. Hindi yung gusto mo lang makapuntos kay Karashi. Tapos ibigay mo sa ano. No? Hindi ganun. Mag-aaral tayo. Maging honest ka na. Sino po ang Diyos sa talatang ito? Si Jesus. Saan po yan?
Jesus. Ano ba si Jesus? Binasa natin kanina sa Filipos 2:5 na siya yung Diyos. Kaya yung Jesus niya, ang subject of the sentence ay Diyos. Mr. Derek, tingnan mo, ito yung version na binasa. Nang nandito si Jesus sa lupa, nag-pray siya ng malakas. Nag-umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Sino po ang Diyos? Sino Jesus? Sino po? Sino? Ang Ama. Ang Ama. Nakakala ko ba? Nakakala ko ba? Anino? Ang topic natin, siya ang Diyos. Aray ko! Eh, bakit mo siya ang Diyos? Sa Diyos! Meron pa minutes. Ha? Kasi mo ka na na, One minute. Ano pa? One minute. One minute? Ano ba tanong? Ano tanong? Ito, gusto mo ba? Ito. Nung nandito si Jesus, binasa ko sa iyo yung mga Bible scholar. Nung nandito, kasi binasa mo yung ano eh, nga pala, yung binasa mo yung Aramaic Plain English Bible. Nasabi mo, sabi ng Jesus, I am the living God. Naniniwala ka ba sa Aramaic, New Testament in Aramaic in plain English by David Bosher? Tama, David Bosher yun, di ba? Ha? Meron ako niyan, ikaw wala. Ang sabi ni David Bosher, ang pangalan daw ng Diyos, Maria. Tinatanggap mo yung version niya, tama. Tinatanggap ko yung talata. Pero yung Bible natin, Yung talata. Bible, mali. Yung talata. Ha? Yung Siya lang talata. nagsabi nun eh. Ang talata. Bakit sa lahat ng Bible, Attention, moderator. Sumasagot ako. Ayaw ko 1 minute. ang tanong ko sa'yo, Moderator. yung ego Amy, Moderator. ego Amy, sa Bible commentary nyo, I am. Yung binasa mo Aramaic, meron na ako, pinapakuha ko lang sa malugang ko eh. Ang nakalagay doon, paraphrase nga, I am the living God. Ang tanong, si David Bosher ba katoliko o hindi? Moderator, hindi natin pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin si Kristo ay Diyos. Hindi. Kaya malinaw, napatunayan mismo sa talatang binasa mo, dyan mismo, si Kristo Pero, ay sa pagkakataon. Patunay na Jared, Diyos ang ating yung binasa mo, Aramaic into plain English, sa version ba ng Katoliko, may nakalagay doon, I am the living God. Ano tanong, Moderator? Oh, tignan mo ito, paulit-ulit. Para naman di mo naririnig. Bakit di ka makinig ka kasi? Ito, yung talatang binigay mo sa plain Aramaic into plain English, nang sabi mo, nakalagay doon, I am the living God. Dito pa sa Catholic version, nakalagay po doon, particular na verse na binanggit mo, I am the living God. Yes. Dito po. Implicitly, yes. Dito. Dahil si Kristo ay Diyos. Dito, hindi po. Yung talatang binanggit mo, Moderator, yes. sa po. O basahin natin. Sa po. I'm the living God. Yung talatang binigay mo, Moderator, Bro James. sandali. Ang talatang binigay mo, Yung- I am the way, di ba sabi mo? 8:24 po dyan. Oh. 8:24. Oh. Ipapaliwanag ko Hindi ako sandali. Hindi ko sinabi paliwanag mo. Moderator, ayaw Sabi naman ko, ko sa examination. Ipapaliwanag ko. Jared. Ang tinatanong ko, Jared, binasa mo kasi yung Aramaic into plain English by David Bosher. Okay? Na tinatanggihan ng Bible scholar yun. Okay? Tapos, ito ngayon. Dito ba sa the same verse na binanggit mo, mababasa mo ba yung I am the living God? Yes, implicitly. Pero hindi letra por letra. Salamat! Hindi ba? Yun ang tanatanong ko sa'yo. Bakit? Dahil Letra por letra. yung nagsasalita Letra dito, por letra. sige ka, Moderator, sumasagot ako. Dahil yung nagsasalita dito ang Kristo na before Abraham, I exist. Yun ay Diyos ayon sa ating tema at ayon mismo sa katisismo ng simbahan. Bakit mo Kaya, pinasok? sunod na tanong para sinikas. Matrix ka talaga eh. Sunod na Sabi tanong. mo yes, tapos ngayon, binawi mo. Hindi ko binawi, Moderator. Sige. Wala na. Okay na? Tapos na, salamat. Salamat. Ilang minutes ako? Okay. 10 Okay. minutes dito. Balik mo doon sa conclusion. Mga kapatid, mga kababayan, makahalang kayo. Ako hindi ko layuning ipitin si Jared,
Pero ganun ang layunin niya. No? Nagpasa siya ng mga ganito. Wala siyang ibang mabanggit sa akin, kundi ito. Sabi ko sa kanya, 30 minutes na rin pag-usapan eh. Na-misquote niya yung sinasabi ng Muslim dito. Binanggit na nga sa'yo kanina, ayaw mong tanggapin. Talakayan to, at hindi rin ito ang topic natin. Hindi ito ang topic natin. Ang topic natin ay yung Bible. Pangalawa, sabi niya kanina, ginamit niya pa si yung teacher niya, si James the Baptist. No? Nagdasal daw si Allah kay Prophet Muhammad. Ito ngayon tanong ko, Jared. Sabi sa Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ang tawag namin doon salawat. Pag sumigaw ko ng salawat, di mo may sagot sila. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngayon, Jared, ito ang Quran. Meron ka bang Quran? Na? Challenge ko sa ito. May Quran kami rito. Meron ka bang official? Alam ko kasi style niya ano eh. Alam ko yung style ng coach mo eh. Na Baptist. Kumukuha lang kung kanino kay David Wood. Na mali. Minamali po yung salitang ano sa lawa. Araw-araw namin sinasabi yun. Ano po ang official translation doon ng salawa? Ha? Pati yung mga pati kami. May salawat din ni Allah. Sa mga nagsasabi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nakakatanggap ng salawa. Ano po yung salawa doon? Blessings. Kaya nga pag sinabi namin sallallahu alaihi wasallam, may the peace and blessings of Allah be upon you. Hindi po yung prayer. Huwag mo kami turuan ng Arabic, Jared. Kung walang nalang sa iyo, hindi ka namin nasunod. Hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral eh. Tuturuan mo kami ng Arabic? With all due respect, dapat hindi mo tinalakay yung magtuturo sa akin, papaturo kay Baptist. Pangalawa, ginamit ko sa kanya ang Bible scholar ng Katoliko. Maging magtalino kayo ha, paano niya nililihis? Tinatanong ako, iniipit na akong pilit. Ito bang mga scholar na to, sinabi pa nila na hindi sila naniniwalang si Jesus ay Diyos? Kita mo conclusion. Hindi ko tinatanong, hindi namin pinag-uusapan kung ano pananampalataya nila. Ipinasinta ko sa kanila yan, sa kanya. Sapagkat binasa niya ang partikular ng 2 talata, Pilipos, kasama Pilipos, 2.13 ng Tito, at sa unang 1.5.20, na sinasabi ko, salunga ang commentary ng Katoliko kay Jared. Ano ginagawa ni Jared na may halong pandaraya, with all due respect? Pinabasa niya katikisim. Hindi katikisim ang tinatanong ko. Ang ginigiba ko yung paliwanag mo ba ito? Sapagkat ang mga paliwanag ng Bible scholar, salungan sa'yo. Ano ngayon na sinabi ni Raymond Brown patungkol sa mga bagay nito? Kasi Raymond Brown po. Ha? Oh. Ano sabi niya? Basahin natin. Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos. Sino ba si Raymond Brown? Patingin mo. Sino ba si Raymond Brown? Dali. Dali. Ilang taon mo yun? Hindi yan si Raymond Brown. Ito ang libro ito. Dali. Ayan o. Ito si Raymond Brown. O Jared o. Hindi ka nagbabasa ng ng Catholic books. Binabasa mo yung libro ni James the Baptist. Magpasa-pasa na naman ng Bible, ng Catholic book, pag may time, pambira. Ayan o, imprimatur pa yan. Nilusta. Official na libro. Ano sabi ni James, ni Raymond Brown? Balik sa conclusion. O, ito ang conclusion ko. O, tinan nyo. Ha? Sa conclusion. Dali. Ayun o, tayo mo. Sabi ni Raymond Brown, si Jesus
Ano po sabi ni Raymond Brown? Jared, makinig ka sa Bible scholar nyo. Sa pag-aaral na ng Biblia, nagpakalalim to. Hindi katulad ni Jared na may bangot pa ni Kael Soriano. Sa pag-aaral ng Catholic Bible scholar, pinag-aaralan ang malalim na Hebrew at Greek ng Bible. Ano conclusion niya? Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa synoptic gospel. Amen! O, nakita mo? At isang sipi tulad ng Marcos 18 ay tila hindi kasama isang napanatili na alaala na ginamit ni Jesus. Ang pamagat ng kanyang salita kahit ang ika-4 na ebanghelyo ang Juan ay di kailanman naglalarawan kay Jesus bilang partikular na nagsasabi na siya ay Diyos. Ngayon, ingat kayo, saan na nililigaw mo sa Pin? Nililigaw niya, ito bang scholar, Arashe, may sinabi ba siyang si Jesus ang di Diyos? Hindi po yun ang paksa. Sila po sumulat ng aklat at isiniwalat nila kung ano po yung pag-aaral nila sa Bible. Makinig ka, Jared. Mamaya ka na makinig sa course mo. Itong mga Bible scholar ng Katoliko, isinulat nila, isiniwalat nila kung ano yung naging konklusyon nila sa pag-aaral ng Biblia. Naintindihan mo? Saan nililigaw ni Jared? Saan naman daw ako sa mga scholar? Hindi gano'n na sila. Salungat sila sa iyo sa paliwanag mo sa partikular na talata. Tito 2.13 at unang 1.5.20. Huwag mo iligaw sa pagkatikisim, nililigaw mo yung tao eh. Nabibisto ka ngayon. Na-style mo, Soriano pa rin, para lang makapuntos kay Karasi, tapos i-highlight mo sa YouTube. Hindi gano'n lang usapin maging tayo, maging professional tayo sa debate, Jared. Kita mo, nagpasa ako ng libro, namilibro ako ng Katoliko na. Hindi si Bart Ehrman na dinala ko. Si Bart Ehrman naging agnostic atheist eh. Ang dinala ko Katoliko. Nagpasa ko ng talata. Itong mga Bible scholars, salungat sa mga paliwanag mo sa talata na natutunan mo kay Soriano. Soriano pa rin ang dating mo eh. Hindi ka na dating daan. Ang Katoliko po, hindi nagpapaliwanag ng ganang kanila sapagkat hindi kayo sola scriptura. Ito ang konklusyon. Ang mga sermon na iniugnay ng Acts gawa sa simula ng Kristiyanong misyon ay hindi nagsasalita tungkol kay Jesus bilang Diyos. Kaya walang dahilan upang isipin na si Jesus ay tinawag na Diyos. Pinakaunang mga layer ng tradisyon ng New Testament. Sino po may sabi, hindi ako ang Bible scholar? Sino mas makapaniwala? Si Raymond Brown, na Catholic Bible scholar, o si Jared? Kayo pumamusga. Malalim na research ko to, Jared. Hindi yung pupultos ka lang nang wala sa topic. Ipinapaksa mo ito, hindi naman natin paksa kung ano paniniwala mo sumulat na to. Ikaw ang magpapatunay, hindi ako. Tandaan mo, ikaw ang affirmative. Ikaw ang may mapatunayan. Ako negative, gigibahin ko lang ang presentasyon mo. At ako naniniwala, nagiba ko ang presentation mo. Sa aking mga tinindig na si Jesus ay hindi Diyos, hindi mo kiniba. 5 minutes. Sa maraming talatang yun, na mismong scholar ninyo ang ginamit ko again, na talagang si Kristo ay hindi Diyos. Ayon kay Raymond Brown. Anong ginagawa ko rito? Ipinapakita ko lang sa inyo mga kababayan, yung paliwanag po ni Jared ay ganang kanya. Sarili niyang interpretasyon. Huwag kayong maligaw. Gagamit siya ng katikisim. Hindi naman namin katikisim. Hindi naman katikisim ang aming paksa. Hindi ito ang aming paksa. Ang tinindig niya rito, Bible, malinaw na si Kristo. Hindi po malinaw. Sino sabi? Ito po. Kalaki-laking libro. Sino paniniwalaan mo rito? Si David o yung Bible scholar? Kaya ako naniniwala, nakukuryente po ang batang ito.
Sa niya nililigaw sa faith. Kaingat kayo. Nililigaw niya, ito bang mga Bible scholar, saan naman sa paniniwala ko na si Jesus ang Diyos? Hindi po yung paniniwala nila pinag-uusapan. Again, ginamit ko to sapagkat binasa niya ang partikular na 2 talata na salungat po sa pagpapaliwanag. Hindi ka pa nagkaroon ng ganito no? Ano ba binibili mo? Pasugo? Watchtower? Ay, no. Pamilyar ako sa Pamilyar ako sa mga commentary ng Katoliko Itong ginamit ko sa iyo. Scholarly approach ang aking mga sinasabi. Kanya lang nalulungkot ako mga kababayan. Ginagawa kong bakya, ika ni Jared itong debate. Nalungkot ako. Kasi iniisip ko, Katoliko na siya, mas professional. Hindi po rin, nandun pa rin po yung pagiging parang na ni Soriano. With all due respect, kasi gusto niya mangipit lang Hindi po yung katotohanan ng isiwalat. Ngayon, mga kababayan, hindi ako nagsabi si Raymond Brown. Pero talagang hindi po si Jesus ang Diyos. 3 minutes. Malabo po yung paliwanag kasi Karashid nung nagdasal sa Diyos, ang nagdasal yung tao. Yung Diyos hindi nagdadasal. Alam mo, labo nun Paliwanag ng palusot yun Pakita mo sa Acts, ilan ba? 3 minutes? 3 minutes. Pakita mo nga yung Pilipos 2.9. Tingnan mo. Ano pong paliwanag nila dyan? Tingnan mo tingnan nyo. Sige. Ayun. Ginibab niya lahat Meron pa. Meron din susunod. Actually, powerless. Sabi ho ng Jerome Biblical Commentary, alam mo sinabi doon? Wala ka ba nito? Ha? Ano nakalagay doon? Jared, yung Pilipos 2.9, wala siyang power. Tatanggapin mo yun, Jared? Nung pagbaba niya sa lupa, wala siyang power. Paano siya ang Diyos? Lalabas pati yung nature ng Diyos, kung siya Diyos, wala na. Ako mo. At lalabas sa talatang ito, paano siya ang Diyos, Jared? Lalabas, kung si Diyos ay Diyos, gusto niya sana makipantay sa Diyos, kaya lang hindi niya ginawa. Di dalawang Diyos ito, isang papantayan at isang pumapantay. Nakita niyo yung mga pagbabaluktot ng talata na yan? Gamitin niyo common sense niyo. Si Jesus daw ay nasaan yung ng Diyos. Actually, nandiyo yun, morte yun Hindi naman Diyos talaga yun Kung magiging honest lang si Jared, sa Bible commentary lang, although he is in the form of God. That's powerless. Ano sabi nito? Sino mo? Be rendered powerless, ineffective. The meaning would then be that Christ freely rendered Himself powerless. Di wala siyang power, di hindi siya Diyos. Granting, gusto niya sanang pantayan yung Diyos, hindi niya ginawa. O di may dalawang Diyos, isang papantayan sana ni Jesus, at si Jesus na Diyos na gustong pumantay, kaya lang hindi niya ginawa, kaya lang tinanggal niya. Sabi sa version ito, ginibab niya ang lahat. Naging powerless na siya. Ano yung sabihin ng powerless? Di ba? Odorless. Walang power. Salumat na naman. Ano pong pinapakita ko rito? Lahat ng presentasyon ni Jared napupunta sa dilema. Sa pagkatapaksan natin, si Jesus ba ang Diyos? Paano nga papatuloy sa ang Diyos? May Diyos na siya. Nagdasal sa Diyos. Nagpakaawa sa Diyos. Nagpakilala sa tao. Wala kang mababasa sa mga binasang talata na siya'y kapantay ng Diyos. Sa higit pa sa Diyos, binasa ko'y Korinto. Ang Diyos mas mataas kay Kristo. Paano yung Jared? Hindi mo giniba yun Maraming talata, hindi ka giniba. Yung talata mo kakapinagot, gibang-giba. Sino gumiba? Ang mga scholar ng mga Katoliko. Ang dami kong talatang giniba. Ni isa wala kang giniba. Nakita niyo? Okay, ganito na lang. Maraming salamat. Takbir! Alam mo na.
Pwede ba mag-break muna? Pray lang kami. Sige lang, sige. May merienda tayo. Hindi na. Tingnan.